Lumilinaw na raw ang anggulong mga suicide bomber ang nagpasabog sa simbahan sa Jolo, Sulu base sa investigasyon ng PNP. Ayon pa kay Interior Secretary Eduardo Año, mga Indonesian ang mga sinasabing suicide bomber. Maaksyon si Dindo Flora. Dalawang paris ng paa na posibleng mula sa isang babae at isang lalaki ang na-recover ng mga otoridad sa blast site ng katedral sa Jolo noong linggo. Nakuha rin sa labas ng simbahan ang bungo at iba pang bahagi ng katawan ng lalaki. Akma raw ito sa mga nakalap na impormasyon ng PNP na posibleng mga suicide bomber ang nasa likod ng pagsabog gaya ng nabanggit ng Pangulo at ni Defense Secretary Delfin Lorenzana. Sa mga reports na kuha natin na yun nga that ito'y kagagawa ng mga suicide bombers allegedly by the couple, consistent doon sa mga nakita natin na mga body parts. So ang sa amin na lang dito is imbestiga lalo para ma-determine talaga kung sino sila. Base sa testimonya ng mga nakaligtas sa pagsabog, isang babae ang hindi pamilyar sa lugar ang pumasok sa simbahan bago ang misa. Palinga-linga rin daw siya bago umupo sa gitna ng simbahan. Tugma ito sa pwesto ng unang pagsabog na nasa ikalimang hanay ng mga upuan. She was carrying dito sa likod niya, appearing could be a backpack. And ang tao na ito is, yung babae na ito wearing a gray or dark jacket na with a hood. Ang lalaking bomber naman, posibleng inihatid lang ang babae sa loob ng simbahan saka pumwesto sa labas para sa ikalawang pagsabog. Magsasagawa na rin ng pagsusuri para matukoy kung mga banyaga ba ang mga sinasabing suicide bomber base sa pahayag ng Pangulo. Pero si Interior Secretary Eduardo Año tinukoy na kung saan nagmula ang mga suicide bomber. Itong dalawang foreigner na ito ay kasama yung mga lokal na Abu Sayyaf. Ito yung nag-guide sa kanila paano makapasok doon sa simbahan. Sir, for the record lang po, anong nationality sir? Indonesian. Nakakuha rin ng News 5 ng litrato ng miyembro ng Adyang-Adyang Group at Abu Sayyaf na si alias Kama na iniuugnay din sa pagsabog. Lumalabas na may edad na siya, malaki ang pangangatuan at maikli ang buhok kumpara sa lalaking unang tinukoy sa CCTV video. Umakyat naman sa 22 ang bilang ng mga nasawi sa Jolo Blast matapos bawian ng buhay ang dalawa pang nasugatan sa pagsabog. Mula dito sa Jolo, Sulu, umaaksyon. Dindo Flora, News 5.